Tatlong magkaibigang mangingisda, sina Nardo, Elmo, at Ramon, ang lumayag sa gitna ng dagat ng San Isidro upang manghuli ng isdang tamban. Tahimik ang gabi, banayad ang hangin, at maliwanag ang buwan, ngunit nang sumapit ang umaga, dumating ang unos. Nilamon ng alon ang kanilang direksyon, at ilang saglit pa, wala na silang makita, kundi bughaw na langit at walang katapusang tubig. Lumipas ang 3 araw. Wala silang makain, wala silang maiinom. Ang gutom ay unti-unting naging halimaw sa kanilang isipan. Hindi tayo mabubuhay ng ganito, sabi ni Elmo, habang pinupunasan ang pawis sa noo. Kung hindi tayo kikilos, tayo ang mamamatay. Nagkatinginan silang tatlo. Si Ramon, ang pinakabata sa kanila, ay halos hindi na makabangon. Nang gabing iyon, habang himbing si Ramon, tahimik na nagplano sina Nardo at Elmo. Kinabukasan, sa gitna ng hampas ng alon, tinupad nila ang plano. Pinatay nila si Ramon, ang kababata nilang itinuring na kapatid, at ginamit ang kanyang laman para mabuhay. Ipinagdasal pa nila ito, sabay itinapon ang natitirang labi sa dagat. Pagkalipas ng ilang araw, may rumaragas ang bangka sa dalampasigan ng San Isidro. Nakaligtas sina Nardo at Elmo. Nanginginig, ngunit buhay, ngunit nang marating nila ang pampang, may isang lalaki ang nakatayo sa gilid ng dagat. Basang-basa, maputla. At mapupula ang mga mata, hindi. Hindi ito maaari. Bulong ni Nardo, lumapit ang lalaki. Ang kanyang tinig ay paos, parang galing sa kailaliman ng tubig. Bakit niyo ako pinatay? Mga kaibigan, bago pa man makaapak sa buhangin sina Nardo at Elmo, sinunggaban na sila ng bangkay ni Ramon. Napuno ng sigaw ang dalampasigan, at muling tumahimik ang gabi. Kinabukasan, nakita ng mga taga-baryo ang bangka, nakalutang, walang laman, at may bakas ng dugo sa loob. At simula noon, tuwing gabi ng malalakas ang alon, may naririnig na 3 tinig mula sa dagat, parang may nagtatalo, parang may umiiyak sa puot at galit.